Okay, day 2 of our 4 days 3 night tour. So, story time, 2 a.m. yung wake up ko. So, natulog kami ng suot na yung hiking attire namin. So, nung tumawag si kuya, ayun, ready na kami. Tapos, 1 hour yung papunta dun sa King Kong Hill viewpoint. At sikat daw yun na pinakamataas na viewpoint daw yun to see Mount Bromo. Ayan, so dahil dumating kami ng maaga, mga 3 a.m. pa lang ata nandyan na kami. Kape-kape muna kasi sabi ni kuya masyado daw maaga and masyadong malamig kung mag-iintay kami ng matagal dun sa taas kasi mabilis lang naman daw na hike. True enough, mga 15 minutes lang to 30 minutes yung nilakad namin. Tas madali lang, although medyo nahirapan lang kami doon sa paakyat kasi nga kami din naman yung may gusto. Sabi namin, doon kami sa pinakamataas. Tapos yung exciting na trail. O, true enough na exciting. Medyo pawis buhay agad. Ayun, tas ang lamig talaga sa taas. Siguro mga 10 degrees yung nag-check kami sa weather. Pero dahil mahangin, doble yung lamig. Tas walang kape. Tapos, since wala pa nga, nag-decide na kami na pag 6:30 maulit pa rin, bababa na kami sa crater kasi magdadrive pa baka yung oras namin maalangan. So, yung fino-focus ko, yan si Mount Semeru. So, dyan kami bababa mamaya. Yung mga nakikita nyo ay 4x4 na papunta doon sa crater. So, dyan din sila nag-i-stop for photo ops. Mamaya, andyan kami nagpipicture. Diba? Ganyan siya kalawak, ganyan siya kalaki. So, it's very taal feels na pwede kang bumaba dun sa lake. Kumbaga sa taal yan siguro yung lake. Pero dito tuyo. Nanginginig yung kamay ko. Ano na, magpa-video na tayo nga. Ayaw. Saan na si Kuya? Wala nang masyadong tao. So, ito na yung medyo buwis buhay photo op sa puno para makita si Mount Bromo. Yung Mount Bromo, yung color gray dun sa pinaka-gilid. Yan. So, yan yung nilalakaran namin. Okay, ate, okay. Kwento ni Kuya, may nahulog din daw dyan. As long as we don't slide right, it's okay. Uy, buwis buhay. And that's Bromo, yun yung crater niya. So, dyan kami maglalakad mamaya. That's Mount Semeru and buong Bromo. So, Diyan kami galing. wala. Pakita ko lang yung toilet na hinahangin yung bubong. Pero nung nag-video ako, nawala na yung hangin. So, ayan. From viewpoint, bababa na kami dun sa crater. Mga 30 minutes pababa. Pero syempre dahil na magpipicture-picture lang pa kami, medyo tumagal kami. Diba? Parang taal lang talaga yung eksena. O, di ba?
insert motivational quotes. Ang hirap tignan ng phone mo kasi. Ayan, nasa baba na kami ng crater. So mag-hike kami. Sabi nila 15 minutes lang to 30 minutes. Pero yung hike namin, nabot kami ng 1 hour. Kasi ang layo na mabuhangin. Tapos dyan sa part na yan, medyo matarik na. Ganda. So Bromo is 2,329 meters above sea level and it's a Hindu pilgrimage site. So may mga bulaklak dyan na pwedeng bilhin na pwedeng i-offer dun sa bibig ng volcano. Which is hindi kami nakabili kasi nalaman lang namin yon after namin umakyat dun sa crater. So, pag nakaakyat ka na, bago ka makarating dun sa rim, yan yung hagdan with 245 steps. So, yan, ang daming tao. Yan yung pinakagitna. Tapos, sakto pag akyat pa namin yung hangin papunta sa amin. So, yung usok papunta din sa amin. Kaya, ang napakahirap huminga kasi ang baho niya talaga. Para kang nagitnaan ng nagsisiga. Pero yung amoy niya, hindi siya nagsisiga. And, iba yung hugong dun sa bibig ng vulkan. Na muntik nang may maging live offering. So yan, yung para kang naglalakad sa buwan. Kasi yung paligid niya, puro sand lang. Tapos wala kang makikitang green. So para kang nasa buwan. Ayan, yan na. Yung first ever horse ride ko na muntik na akong ma-stress kasi feeling ko malalaglag ako dun sa kabayo. Tapos kasi yung slope niya sobrang pababa. So, ang turo ni kuya, pahiga daw. Nung pagpahiga ko, feeling ko iikot ako dun sa kabayo. Sabi ko kay kuya, kuya, wait lang. Hindi siya nag-wait, tuloy-tuloy pa rin siya. So, ayun, hanggang nakuha ko na lang yung tempo kung paano sumakay ng kabayo. Self-taught, diba? Tapos, shout out kay kuya kasi syempre ako gusto ko ma-experience yung mabilis magpatakbo ng kabayo. So sabi ko, pwede bang mabilis? Sakay na lang siya sa likod. Ang ginawa niya, tumakbo siya. So sabi ko, kuya, never mind, stop the horse. So, yan na yung nag-start humangin ng humangin. Napupuwing na ako, malikabok na. Ayun, nakita nyo naman yung usok, yung sand. So, yan, nakababa kami ng mga 9:20 tapos babalik na kami sa hotel for breakfast. 10 a.m. sana yung checkout sa hotel pero nag-request kami kung pwedeng 11 kasi nga maliligo pa kami, kakain pa kami. Yung mga mukha at buhok namin puno ng buhangin tsaka ang laki. So, pumayag naman. Yun yung kagandahan kapag naka-private tour kayo. Oho. Ito, trekking out na kami. Papunta na kami sa next destination which is Tumpak Sewu Falls. So, yung travel is 4 to 5 hours papunta sa Sewu Cottages. So, on